Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. May mga problema na minsan nahihirapan kang hanapan ng kasagutan. Mga tanong na puso lang ang makakasagot at mga sagot na puso lang ang nakakaintindi. Pakinggan ang mga kwento at mga storya ng buhay dito sa Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Dear Brigada Love Lines, Team Bayo, magandang hapon po. Good afternoon din po sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mona, 28 years old mula sa Candelaria, Quezon. Taga rito po talaga ako habang sa Lucena naman po ako nag-aral nung college. Pero second year ako noon nang mag-shift ako ng course dahil napagtanto ko na mas gusto ko palang accountancy kaysa sa engineering na kinukuha ko noon. Naengganyo naman po ako ng pinsan kong si Ate Cha na dyan sa Batangas ipagpatuloy ang pag-aaral sa eskwelahan kung saan din siya nag-aaral. Pumayag ang mga magulang ko noon, Brigada Love Lines, na makitira ako sa apartment ni na Ate Cha at ng kaklase niyang si Thea. Malayo kasi kung uwian ang gagawin ko. Magastos. Medyo nag-iba po ang buhay ko nung lumipat na ako ng eskwelahan. Para bang lumipat din kasi ako ng lugar. Sanay ako sa amin sa Quezon at naninibago pa ako nung lumipat ako dito sa Batangas. Kasabay noon, Brigada Love Lines, ay may mga bago rin akong kaibigan na nakilala. Ate Thea, ano to? Restaurant ba to? Akala ko ipapasyal mo ko sa campus. Pero bakit tayo nandito? May lakad kasi talaga ako eh. Ang kulit lang naman talaga niyang si Cha. Sinabi ko na magkikita kami ngayon ng boyfriend ko, tapos inihabilin ka pa niya sa akin. Huwag daw kitang iwan sa apartment. Eh di, hindi tayo pupunta sa school? Saka na lang, mag-meet kasi kami ng boyfriend ko. Hi babe! Babe, nandiyan ka na pala. Teka, sino yung kasama mo? Ito, si Mona yan, pinsan ni Cha. Kasama namin ngayon sa apartment. Mona, boyfriend ko nga pala si Eman. Ay, hello po. Hello. First year ka sa pasukan? Hindi po. Second year na po. Galing Quezon yan, nag-ship ng course, tapos inengganyo ni Cha na dito na rin mag-aral. Okay. Siya nga pala babe, umorder na ako ng pagkain mo. Beer naman ang in-order ko para sa akin. Ikaw muna, anong gusto mo? Teka, umiinom ka ba? Ay naku, hindi po eh. May pagka-probinsyana kasi talaga to eh. Hindi pa ata nakakatikim ng alak. Good girl daw, sabi ni Cha, pero bakit hindi mo subukan Mona? Try mo lang, baka magustuhan mo ang lasa. Tsaka, beer lang naman yan. Ay naku, hindi na po Ate Thea. Ito tikman mo. Ay, hindi na po talaga. Baka po kasi malasing ako eh. Hindi yan, beer lang naman eh. At saka kung malasing ka, nandiyan naman si Thea. May kasama ka pa uwi. Naku, hindi na po talaga. Dali na, konti lang, promise, masarap yan. Sige na nga po, pero kunti lang po ha. Go Mona, isa yan sa mga dapat mong matutunan. Ate Thea, uwi na tayo. Nahilo na ako eh. Parang umiikot na yung tiyan ko, pati ulo ko. Bakit? Lasing ka na ba? Agad? Ganito ba ang pakiramdam ng lasing? Thea, umuwi na siguro kayong dalawa. Tingnan mo yung si Mona. Baka dito pa yan makatulog. Ate please, uwi na tayo. O sige, ganito. Ihahatid ka na lang namin ni Eman sa baba ng apartment natin. Magde-date pa kasi kami ni Eman eh. Ayoko rin naman na basta ka na lang pabayaan at pauwiin na mag-isa. Sige po.
Ate Thea, nandito na ba tayo? Oo, siguro naman. Kaya mo nang umakyat ng hagdan. Tanda mo naman ang unit natin, di ba? Sa kanan, tapos sa pinakadulo. Huwag kang kakaliwa, mga lalaki ang naroon. Lumakad ka ng maayos, tapos matulog ka na pag uwi mo. Sige po ate, salamat po. Thank you rin po kay Kuya Eman. Wala pa rin siguro dun si Cha. Ang alam ko mga 10 PM pa siya makakauwi. Sige po, ingat po kayo. Diyos ko, ano ba tong pinagagagawa ko sa buhay ko? Bakit ako nagpakalasing ng ganito? Promise, hindi na ako magiinom ulit. Promise yan. Teka nga, saan ba ang unit namin? Kanan, huwag kakaliwa. Sa dulo. 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 Ayan, nandito na ako. Ano nga ba yun? Excuse me, miss, okay ka lang? Kanan, huwag kakaliwa. Sa dulo. Ha? Excuse me, miss. Anong sinasabi mo? Ito na nga yun siguro. Teka, miss. Bakit ka papasok sa unit ko? Unit mo? Hindi! Unit namin to ni Ate Cha at ni Ate Thea eh. Miss, lasing ka ba? Ako? Lasing? Di no? So ano? Naliligaw ka? O trespasser ka? Anong trespasser ka dyan? Dito ako nakatira no? Nasa apartment ka kaya ng mga lalaki. Sa kabila po yung mga sa babae. Sabi sa akin, kanan daw, huwag kakaliwa. Tapos, dulo. Doon yung kwarto namin. Miss, sa kaliwa ka nagpunta. At itong dulong apartment dito ako nakatira. Mali ang pinuntahan mo. Lasing ka nga kasi. Sandali nga. Ihatid na nga kita dun sa unit mo. Parang hindi mo na kaya maglakad eh. Teka, paano ako nakauwi dito kagabi? Hinatid nga pala ako ni na Ate Thea at Kuya Eman. Kasi naman, bakit nagpapakalasing? Hi miss, kumusta ka? Hindi ka na nahihilo? Nakatulog ka ba na maayos kagabi? Kanan, huwag kakaliwa, sa dulo. Kanan, huwag kakaliwa, sa dulo. Ha? Ano po sinasabi nyo? Ako bang kausap mo, Kuya? Sino pa bang kakausapin ko? Tayo lang namang dalawa nandito. Gusto ko lang kasing malaman kung okay ka na ba. Lasing ka kasi kagabi. Po? Ako? Lasing? Bakit mo alam? Naliligaw ka kasi kagabi. Dito ka sa apartment ng mga lalaki nagpunta. Kaya ayun, hinatid kita dun sa kabilang unit. Noong hinatid kita, umalis na rin naman ako. Baka kasi may makakita kung ano pang isipin na ginawa ko sa'yo. Ha? Hindi pala ako nakauwi ng mag-isa? Oo. So, kumusta ka na nga? Okay ka na? Oo. Okay na ako, Kuya. Thank you. Thank you nga pala sa paghatid mo. Sorry ha. Okay lang. Lawrence nga pala. Ikaw? Mona po. Sa susunod mo na, huwag kang iinom kung hindi mo kaya malasing. Medyo delikado rin dito sa lugar natin. Babae ka pa naman. Okay po. Salamat ulit. See you ulit, Mona. Dumaan ang mga araw at wala naman kaming naging interaction pa ni Lawrence. Pero sobrang nakakahiya na nasaksihan niya ang pagiging lasing ko for the first time. Nagsimula po ang SEM at naging maayos naman ang lahat tungkol sa pag-aaral ko. Minsan po'y naho-homesick pa rin dahil na namimiss ko si nanay noon sa Quezon. Buti na lang din, Brigada Love Lines. At nandyan sina Ate Cha at Ate Thea para gabayan ako. Ay naku, napakamalas talaga ng araw na to.
Bakit ko ba naman kasi nakalimutan lahat ng nireview ko? Kaya ayan, bagsak. Kakainis. Mona, ikaw ba yan? Ay, Diyos ko. Grabe ka naman. Bakit ka naman nagugulat? Nagulat ka ba? Sorry. Napansin ko kasi na nandito ka rin sa rooftop kaya nilapitan na kita. Dito ka rin ba tumatambay? Oo, kapag malas ang araw ko, umakit ako rito. Uy, parehas tayo. Teka, long time no see. Hindi ka na kasi ulit naligaw sa unit ko eh. Sira? Hindi ka na ulit siguro nalasing no? Tumigil ka nga dyan, nangaasar ka na eh. Dagdag ka pa sa inis ko ngayong araw. Bakit? Ano ba nangyari? Ayun, bagsak sa exam. Wala akong maalala sa lahat ng nireview ko. Teka pala Mona, patingin nga ng school ID mo. Eh bakit? Basta patingin. Oo, ito. Oh, parehas pala tayo ng school eh. Totoo ba? Oo, anong course mo? Nag-transfer kasi ako dyan eh. Dati, engineering ako pero napagtanto ko na mas gusto ko pala ng accountancy. Grabe, math wizard. Ako naman tourism ako. Teka, same naman pala tayo ng department eh. Bakit hindi ka nakikita sa school? Sa lawak ba naman ng school? Imposible talaga na makita natin ng isa't isa. Sa bagay. Eh ikaw, ba't ka nandito? Wala lang. Papahangin lang. Wala rin kasi akong klase. Teka nga, doon nga tayo sa upuan. Nakakangawit naman tumayo dito. Tara dun. Maupo tayo tapos kwentuhan mo ko. Ano namang ikikwento ko sa'yo? Teka, ano nga ba? Love life na lang. May boyfriend ka na ba? Nakailang boyfriend ka na? Kailan ka nagsimula mag-boyfriend? Daming tanong ah. Dali na, magkwento ka na. NBSB ako. Puro aral at bahay lang kasi ako sa amin dun sa Quezon. Kaya nasa isip ko ang pagkakaroon ng boyfriend. Ayun, yun lang. Yun lang? Ano ba yan? Napaka-boring mo naman magkwento. Ano magagawa ko? Yun nga lang eh. Alam naman sabihin ko sa'yo marami ako naging boyfriend. Kung wala naman talaga. Sige na, sige na. Ikaw naman magkwento. Kakabreak ko lang sa girlfriend ko. Bilis mo naman magkwento. Wala pang tanong. Pero, totoo ba? Oo. 2 weeks pa lang. Ayaw na rin sa akin eh. Yun pala. Nakahanap na ng iba. Uy, sorry ah. Ikaw naman kasi. Pakwento ko ng pakwento. Ayan tuloy. Hindi, okay lang. E di, for sure, nasasaktan ka pa. Hindi na. Bahala siya sa buhay niya. Uy, Lawrence, sorry ah. Di ko pa kasi alam kung anong feeling ng masaktan. Pero kung kailangan mo ng kausap, pwede naman ako. Pwedeng sa akin ka lagi magkwento. Brigada Love Line, simula nga po noon ay naging matalik na kaming magkaibigan ni Lawrence. Masaya siyang kasama. Ang dami niya kasing pakulo sa buhay. Puro sa joke, pero hindi halata sa kanya kasi masyado siyang pogi. Teka nga Mona, curious lang ako kung bakit hindi ka nagbo-boyfriend. Ano ba yung tipo mo sa lalaki? Baka naman masyado kang pihikan ha? Actually, hindi ko po alam kung ano talaga ang gusto ko sa lalaki. Kailangan ba talaga may basihan? Di ba pwedeng nagustuhan mo na lang? Aba, I smell something ha? Bakit ganyan ang tanong mo? May nagugustuhan ka na no? Sino yan? Taga-campus din ba? Sabihin mo na. Wala po. Natanong ko lang. Hay nako ha, napagdaanan ko na yung in denial stage na yan ha. Kaya alam na alam ko na yan. Dali na kasi, magkwento ka na. Gusto lang naman eh, ano bang masama doon? Secret lang natin to. Oo, promise. Nakilala ko lang siya nung minsan na naligaw ako eh. Ha? Paano naligaw? Basta nung minsan, nung bago pa lang ako rito. Sino ba yan? Kaklase mo siguro no? Hindi ko kaklase. Pero nalaman ko na taga-campus lang din siya. Same department, pero 3rd year na siya. Sino nga kasi? Ang alam ko, dito rin siya umuupa. At ang alam ko, gwapo siya. Sobrang bait din. Ha? Sino yan? Basta. So type mo talaga? Alam ba niya na gusto mo siya? Hindi. Una, 4 months pa lang kaming magkakilala tapos kakabreak niya lang daw sa jowa niya. Kaya parang hindi tama na sabihin ko sa kanya na gusto ko siya. Kailangan ko rin munang maging sigurado. Basta, kung sino man yan, support kita.
Ano ba naman gasing ginawa ko kagabi? Kaya ako late nagising eh. At kaya rin na-late ako sa klase ko kanina. Ayoko na talaga sa Earth. Yan na naman siya. Kausap na naman sarili niya. Lawrence? Nandiyan ka pala? Oo, kanina pa. Bago ka pa dumating. Eh bakit hindi kita napansin? Tumago kasi ako. Gugulatin sana kita, kaso hindi ko na itinuloy. Kita ko kasi na bad trip ka. Ano naman bang nagpa-bad trip sa'yo? Wala. Kasalanan ko rin naman eh. Late na ako natulog, kaya late rin akong nagising. Tapos ayun, late din ako sa klase ko kaninang umaga. Terror pa naman yung frop ko. Ang galing ko, di ba? Eh, bakit ka kasi late na natulog? Eh, hindi ko rin alam kung bakit. Hindi ako nakatulog agad eh. Diyos ko, ilang araw na akong ganito. Sus, baka naman may iniisip ka, kaya hindi ka nakatulog. Grabe naman siya sumagi sa isipan mo. Baliw. Crush mo siguro yan, no? Ha? Ano bang sinasabi mo? Wala akong specific na tao na iniisip ha. Tumigil ka nga. Eh, bakit namumula ka? Hindi no. Ayan, no? Pulang-pula ka na. Sabi mo na kasi. Sino ba yung iniisip mo at hindi nagpapatulog sa'yo yung araw na? Wala nga sabi. At saka, ano bang pakialam mo kung may tao akong palaging iniisip? So, ibig sabihin, meron nga. Ibig sabihin, in love ka na ngayon. Teka, kanino? Anong in love ka dyan? Lalong hindi no. Alam mo, mas namumula ka pa. Ikaw kasi, ang galing mo mang asar. Lagi na lang. Sino nga kasi yan? Ang kulit! Alam mo, hindi rin naman kita titigilan hanggat di mo sinasabi sa akin. Basta, hindi ko sasabihin. Kilala ko ba yan? Secret, walang clue. Sige na, sabihin mo na. O sige. Sino? Ako ba yan? Ako ba yung taong tumatakbo sa isipan mo? Hindi. Huwag na nga lang, hindi ko na sasabihin. Bahala ka dyan. Lumipas pa po ang mga buwan at aaminin ko na opo, nahulog na nga ako noon kay Lawrence. Mas naging malapit pa nga kami sa isa't isa. Sa totoo lang, ilang beses naman na talaga akong nagtangka na sabihin sa kanya na gusto ko siya. Pero ewan ko ba, Brigada Love Lines, wala talaga akong makuhang lakas ng loob. Ang hirap pala, lalo na at first time kong ma-in love. Pero siguro nga tadhana na minsan ang gumagawa ng paraan para maging masaya naman ang lagay ng puso natin. Iniiwasan ba ako nitong si Lawrence? Bakit kahapon pa tong di nagpapakita sa akin? Nasaan kaya siya? Wala rin naman siyang chat. Naka-deliver lang din ang message ko sa kanya. Ay naku, mapuntahan na nga. Teka, nandito kaya siya? Sana nandito siya. Lawrence? Lawrence? Nandyan ka ba? Lawrence? Teka, hindi nakalaki yung pinto niya. Ano kaya nangyari sa kanya? Lawrence! Lawrence! May makapasok na nga. Lawrence! Lawrence, nandyan ka ba? Lawrence? Bakit ka ba nandito? Teka, anong nangyari sa'yo? Bakit ka nangangatal? May sakit ka ba? Kahapon pa ako may lagnat eh. Hindi ako makalabas para bumili ng gamot. Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Di sana napuntahan kita rito. Kaya ko naman. Huwag ka na mag-alala. Kaya ba yung lagay mong yan? Sabi ng kaya ko eh. Teka nga, saglit lang. I-order kita ng pagkain at ibibili kita ng fast relax para mabilis kang gumaling. Mamaya na. Okay pa naman ako. Mahalaga dumating ka. Dali na kaya kita sa ospital. OA mo naman. Trangkaso lang to. Anong trangkaso lang? Doble na yung kumot mo. Bakit kasi hindi ka nagsasabi? Ay naku, kakainis ka. Bakit naman ako magsasabi sa'yo? Ano ba kita? At saka, bakit mo naman ako alagaan? Siyempre, concern ako sa'yo.
Concern lang ba? Ikaw nga, may sakit ka na nga, nakakapagbiro ka pa. Hindi ako nagbibiro, Mona. Seryoso ako. Ano ba kita para alagaan mo ko? Kaibigan nga sabi, di ba? Hanggang kaibigan na lang ba talaga? Ha? Ano ba sinasabi mo? Gusto kita, Mona. Hindi mo pa rin ba alam? Hindi mo ba halata? Mona, matagal na kitang gusto. Paano mo naman ako magugustuhan? Di ba, kaka-break mo lang sex mo? Oo, pero hindi ba pwedeng naka-move on na ako? Hindi eh. Baka kasi natutuwa ka lang kapag kasama mo ko pero hindi mo naman talaga ako gusto. Gusto nga sabi kita. Bakit ba ayaw mo maniwala? At saka, bakit ayaw mo ring aminin dyan sa sarili mo? Gusto mo rin ako, di ba? Sabihin mo sa akin, gusto mo rin ako? Kulit naman eh. Mona, sige na. Gusto ko lang marinig mula sa'yo na gusto mo rin ako. Na parehas tayo ng naramdaman. Oo na. Oo na, Lawrence. Gusto rin kita. Ano, okay ka na? Bakit ka nagagalit? Ang kulit mo kasi. Kailangan mo uminom ng gamot at magpagaling. Tapos na yung pag-amin mo sa akin. Tapos yung pag-amin mo pa sa akin ang inaatupag mo. Sorry na. Tinan mo, magaling na ako. Basta wala nang bawian yun na. Oo na nga. Dumadampi ang labi na walang kasing tamis. Sa init na yakap mo, natutunaw ang puso ko. Di ba halata na ako'y adik na sa'yo? Oh. Brigada Love Lines, matapos ang aminan, edi ligawan. At matapos ang ligawan, alam nyo na, hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na mas lalong mahalin si Lawrence noong mga oras na yon. Nakakatawa mang isipin na una kaming nagkakilala na lasing ako at nagkaaminan na may trangkaso siya. Ang epic, di ba? Pero siguro ganun talaga kapag kayo ang para sa isa't isa. Walang tamang oras. Walang tamang timing. Dumadating na lang ng kusa at spontaneous. At para sa amin, iyon ang mas nakakakilig. Sa ngayon po ay magwawalong taon na ang relasyon namin ni Lawrence. And we're getting stronger. O diba? Sana kayo rin. Sana lahat. Brigada Love Lines. Maraming salamat po at sana nga ay maraming na-inspire sa kwento naming dalawa ni Lawrence. Hanggang dito na lamang po. Brigada yours, Mona.